God is good? But where is God? Sasabihin niyo po, everywhere. Ayan. Okay, ulitin ko po na. God is good? But where is God? Everywhere. And everywhere? Amen. God is good. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Praise and glory to you, Lord. Hallelujah. Second time ko po ito na makapag-speak po dito sa inyong pong pulpito. At it's my privilege to speak and bring the grace of God, the love of our God. Despite po na ang kaabalahan po ay narito ako para ibahagi po sa atin ang nais pong ipakinig at ipakita ng Diyos. Naniniwala po ba tayo? Amen? Amen! Amen! Lahat po na nagsabi ng amen ay naniniwala na ang Diyos na ipinadala sa atin ay magbibigay po ng pandama na ang Diyos ay pinasasaya tayo. Na ang pag-ibig ng Diyos ay ating nararamdaman sa pamamagitan ng kapwa natin. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Lord. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, our rock and our Redeemer. In Jesus' name, amen and amen. Do you love me? Ang inilagay ko hong pamagat sa teksto ko na binasa ni Pastor kanina. At hindi ho ako nagtatanong kung ako po ay mahal niyo ba. Bakit? Dahil wala lang tayong connection pa po, no? Hindi pa po natin kilala ang isa't isa. Siguro po, sa mga po, no, ay kilala ko ako sa mukha, pero wala po tayo pang interaction. So, ang hirap mong mahalin ang hindi mo naman kilala. Diba? Pero naniniwala po ba kayo na may iisang dumadaloy sa atin kung bakit tayo nagko-connecta? Dahil ito po ay dahil sa pag-ibig. Ang sweet! Ito po ay kakaibang pag-ibig na hindi kayang ibigay ni human. But our God, from theological point says, next po, God called us to a life of love that is redeemer than human feelings or emotions. Love is committed through thoughtful decision to serve God and our wish and neighbors. This kind of love po, ay ang nagtutulak sa atin na i-work out ito para sa kapakanan ng lahat ng tao. Para sa madaling mahalin at mahirap mahalin. Sabihin po natin sa katabi natin, do you love me? Sabi ng katabi ko, hindi. Aray, ang sakit naman. Broken hearted mo agad. Sabi ng katabi ko, it's complicated. Huwag na lang. Sabi ng katabi ko, yes, I do. How it feels. Nakakakilig, fulfilling, assured ka, confident ka, masaya ka, syempre po, no? At feeling in love ka. Now, go back to our text. I provide pointers po for us to know how is love na tinutukoy sa atin sa teksto. Point number 1, next. Love express your glory to Jesus. Point number 1, love express your glory to Jesus. At pinoy ko po ito doon sa verse 31 to 32. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon luluwalhatiin na ang anak ng tao, sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ng Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak. At ito'y gagawin niya agad. Natamo ni Jesus ang luwalhatian
pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa kabaligtaran ng Ama ay tumanggap ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng anak dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa kanyang pagtuturo na nagdadala ho ng mga kaluluwa sa kaligtasan. At dahil po sa kanyang sakripisyo ay tutubusin niya ang mga kasalanan ng mundo. Na tinupad ho ang plano ng kaligtasan ng Ama. Jesus had two great concerns po, no? To fulfill the Word of God and to magnify the glory of God. Dito ho, ang kamatayan ni Kristo ay isang kahangahangang gawa na kinasasakutan po ng hindi masasabi na pagdurusa at kahiliyan. But from the divine perspective, it was the revelation of the glory of God. Sabi po, next, doon sa John chapter 12, verse 23, the hour is come that the Son of Man should be glorified. Sabi nga ako ng isang komentary, merong 12 times na lumitaw na title doon na Son of Man in John chapter 12, verse 31. At marami pang pagkakataon po when Jesus described the Son of Man in Matthew chapter 26, verse 64. Ano ang ibig sabihin sa sinasabi ni Jesus to glorify the Father? Sinasabi po niya sa kanyang panalangin, no, next po, in John chapter 17, verse 4, inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. How we express ng love. Dahil sinabi mo dito, no, na this is the way to all of us to glorify God, no? By faithfully doing what He calls us to do. We nurture, we mission, we evangelize, we conduct the lesson is to express the love of God, to glorify Him. Next. Dahil this week po ay, kasagsagan mo talaga ng BCS, nakita ko yung post ni Teacher Resy na kahit mainit, no, kahit makipot ang daan, kasama ko yung mga teachers, no, tayo ay namamahagi ng flyers to promote BCS. Kung hindi ka Kristiyano at hindi mo ganun kalalim yung relasyon mo sa Diyos at makikita mo yung mga ganon na ginagawa nila, mapapatanong ka, ang init-init, bakit ang tsaga-tsaga nila? Bakit nagpapakapagod sila sa mga bata ang pumalit? Bakit naglaan sila ng oras ng pera para lang sa ganitong gawain? Dahil it's our way to express our love to glory ang Diyos. Tama po? Kahit mahirap, kasi serving our Lord is we have to use our time, our talent, and our treasures. I came from the Sagradong Katoliko po na pamilya. My father is the one na nag-introduce po ng religious things. So bata pa lang po kami ay na-expose na po kami sa gawain ng mga sa simbahan. Nung lumipat po kami ng bahay, dahil po nakakuha kami ng bahay po sa isang lugar doon po sa Muntinlupa, ay napalayo po kami doon sa church na pinagsisimbahan po namin. So, dahil po doon ay nagbabaybay ang tatay ko po sa lugar po kung saan may malapit na simbahan. So, one of aming kapitbahay at natandaan ko po in-invite kami ng mga kalaro namin na lahat ng mga kapitbahay niya. Kaya nakasama po ako doon. And I remember, Muntinlupa, UMC, unang tapak doon, I feel yung love, yung joy. Kasi kakaiba parang sa akin. Doon sa kinagisnan kong simbahan at doon po sa Muntinlupa, UMC. At doon ko po na-experience yung may Sunday school, yung BCS at marami pang iba. Kasama ko po yung mga kapatid ko uma-attend ng mga church activity. So regular attendees po ng Sunday
na hindi pa ganun kalalim. Pero bakit ko ginagawa yun? But just to express the feeling, saan ako masaya? To cut the long story short, despite of my parents stopped me until one morning, narito ako ng gising. Nagising ako dahil ginigising po ako ng tatay ko. Sabi po niya, magsisipa ka ba? Link ka na. In that moment, di po nagsisingkit sa isip ko na, bakit ganito yung tatay ko? Until one day, doon ko po na-realize, no, yung ang lumalawalhati sa Diyos ay tutugunan din ng Diyos. Ano yung kanyang gagawin upang magpatuloy ang ating pagpupuri sa Kanya? I was 14 years old, expressing my love sa Diyos. To glory His name, to do His calling, because Jesus expresses His love to us. The Son glorified the Father, and the Father glorified the Son. In this part po of the verses, no, there would come a time when the Son would be glorified in His disciples. Pero hindi nila siya masundan ng panahon nung iyon. So si Peter, ipinamamalat niya, ipinamamahagi niya, ipinagmamalaki niya na sumusunod siya sa Diyos hanggang sa kamatayan. Next, but sabi doon sa Luke chapter 22, Luke chapter 22, verse 33, ended up denying Him, Jesus, 3 times. Jesus would suffer the greatest humiliation as the bearer of the world's sin. He is glorious in His humiliating work, tsaka He is glorified when the humiliating work ay natapos na. Siya po ay niluwalhati sa buong kawalang hanggan nang umaasa sa Kanya para sa kaligtasan. And through Him, glory is given to the Father, who sent Him full of grace and truth. In this part, sometimes nagkakamali tayo na sa pag-express natin. Sometimes it takes advantage, no? Hindi ka na sincere. That's why nagkakasala tayo. May pagbibetray tayo. But because of love, ini-express ang true meaning to glory the grace of God. Sa talata po mula doon sa John verse 31 to 32, ito po ay isang paghahayag ni Jesus na it is the time for Him to be glorified. Dahil kung tinignan po natin, sinasabi doon sa John chapter 12, verse 23, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. This was reference to the cross. Si Jesus po ay luluwalhatiin kung saan siya ay magdurusa at mamamatay. At sa pamamagitan po nito ay hinihikayat ang tao sa kanyang sarili through forgiveness and reconciliation sa Diyos. Sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. How's the expression of our faith? Dahil kung ano man po ito is the reflection of our ministry. We express through faithful in prayer. We express through tithing, through mission, donation. So mapapansin natin, more on offering po siya ng service. I remember Tita Grace, kung nandyan siya. So, kita-kita niyo po sa linya, reflect yung linya, yung kanyang ministry. Actually po, nakilala ko si Tita Grace kasi may pinamimigay siya sa mga diaconess. Pangyaman po, yung mga Louis Vuitton, mga Gucci. So, yung mga pamimigay. Pero, hindi po natin pwedeng pigilan si Tita Grace because that's her expression to bless people. Dahil sa pagpapala ng Diyos sa buhay niya. Wala po si Tita Grace, Okay, so that is how Jesus expresses His to glorify the Son of Man. Kaya po as we expresses, dahil po yun yung na-encounter na
love experience to witness. How Jesus is preparing His disciples for the tribulation ahead, which they would see, experience, and witness with their heart and eyes. Sa pamamagitan po ng mga himala ay pinakikilala ang kanyang sarili sa mga tao. Ngayon po ay tinuturo niya yung sa kanyang mga alagad sa isang hinaharap na kaluwalhatian. So this is the scenario po na sinasabi dito na malapit nang matapos yung ang kanyang pag-aaresto, his arrest, his beating, his crucifixion, and death. And the resurrection, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Ama. Dahil ang kaligtasan natin, ng kasangkatauhan, ay ang pagsakop sa kamatayan upang ang lahat po ay magkaroon ng buhay. And there are all things which glorify the Father by being extended to the creation He loves. From the verse 33 to 34, Jesus had said to the Jews of two occasions that they would seek Him but not be able to find Him or follow Him. Take note po, He did not tell His disciples that they would not be able to find Him. Pero sinabi ni Jesus, iyon sa mga hindi sumasampalataya ng mga Hudyo. Na isang araw, ang mga mananampalatayang disipulo na pupunta sa Kanya at makikita rin nila siya, pagkatapos po ng Kanyang muling pagkabuhay. Pero sa panahon ito, ng Kanyang pagdurusa at kamatayan, mahalaga na hindi nila subukang sundin siya. May isang sermon tungkol sa kasalanan ni Pedro. Sabi doon, follow afar off. In Luke chapter 22, verse 53, sabi doon, araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit takdang oras ninyo ngayon at nakapangyarihan ng kadiliman. The statement in John chapter 13, verse 33 is proof enough. The evidence is conclusive because Peter disregarded this warning. He got into trouble. Sa buhay po natin, ang daming nasusubok ang pagmamahal natin. Yes, we follow Jesus, we witness His goodness, at namumuhay tayo bilang Kanyang tagasunod. But sometimes we fail from those things. Kahapon habang papunta po kami sa municipal ng Taytay para sa water feed po ng RP's anniversary. Ako po yung nakaupo doon sa harapan, sa driver's seat, at habang po nagbabiyahe kami, naka-go light po tapos may tatawid. So parang mabibigla ko yung driver, so buti na lang po alerto. Sometimes nasusubok tayo. Ang pagiging Kristiyano natin ay nasusubok sa pagdadrive. Nakakapag-express tayo ng damdamin, nagiging impatient tayo, na out of the line tayo kasi may gumigit-git, may traffic, may bigla-biglang tumatawid. So doon pala, nagsusubok tayo. Ang point po dito, sa ating karanasan, it is God's will. Gawa ba yun ng Diyos? Bakit? I don't understand why the situations ng buhay ko nangyari ito. I remember the latest I asked God, what His purpose? When my mother died last October 2024, I conditioned Him. I tested Him. But sa huli, ako po ang talo. Dahil I'm seeking His presence, His healing, His comfort, His guidance. Buuhin mo ako ulit, Lord, dahil nabasa, nawala yung kalahati ng buhay ko. Hindi ko namamalayan, I can handle the situation.
situation, I feel the comfort and restoration mula sa Diyos. The love of God is not always in good situation, but in bad situation, there is God. We witness paano tayo tinuturuan ng Diyos for the next situation. We handle, and from that, we give thanks and glory sa Panginoon. Nais ho ng Diyos na sa pagpaparanas ng pagmamahal mula sa Diyos, ma-witness ito ng iba. Alam natin tayo ay nasa mundo ng makasalanan. Bilang isa sa witness ng Diyos na nakakaranas po ng pag-ibig, ating tulungan po ang ating kapwa. Hindi na tayo para makasali, hindi na para tayo ay makagawa pa ng makakapagpadagdag ng gulo. We experience the love that we don't get from someone, but this is the love na mula sa Diyos. Ang pag-ibig po na bumubuklod sa lahat. In this part of verses, God is reminding us to do good and do it for the glory of our Lord. After we express how the Father of God can give us the glory Jesus is because this is what we witness, no, from our experience. So in this point number 3, next, and because of those love, it's time that love is to follow Jesus in faith by following His new commandment. Point 3, love is to follow Jesus in faith by following His new commandment. For last chapter po ng ating binasa, verses 34 to 35, the disciples' responsibility was to love one another, no? Just as Christ has loved them. Tiyak po na kakailanganin nila yung pagmamahal na ito, na susunod na sa susunod na mga oras, dahil kapag ang kanilang guro ay aalis na, no, sa kanila, at yung kanilang matapang na tagapagsalita, si Pedro, ay mabibigo sila. In fact, all of them would fail. At po yung tanging bagay na magsasama-sama ay po yung kanilang pag-ibig kay Kristo at sa isa't isa. The word love is used only 12 times. In John chapter 1 to 12, pero in John chapter 13 hanggang 21 po, it is used 44 times. So ito po ay ang keyword na isang pamamaalam ni Kristo sa kanyang mga disipulo. No? So now, the command has a paradigm shift. So they were to continue to follow si Jesus sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang bagong utos na ibigin ang isa't isa. Lord, ang hirap naman magmahal ng kapwa. Lord, kagalit kasi kami eh. Lord, may ginawa kasi siya na hindi ko mapapatawad. Ayan. Diyan po natin hahanapin. Diyan po natin makikita paano ang utos ng Diyos ay susundin natin. Lord, susunod po ako pero sandali lang po. Sabi po doon sa Isaiah chapter 30 verse 18, "Yet the Lord longs to be gracious to you. Therefore, He will rise up to show you compassion. For the Lord is good of justice. Blessed are all who wait for Him." God knows what's in our hearts. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ay palaging nakaantabay ang pagtuturo sa atin when we don't understand how the love works. As God, paano natin sisimulan? Huwag tayong magpapadala sa emosyon na nakakapagpagulo ng pagmamahal na kailangan nating ibigay sa mga taong nakasakit sa atin. God knows how to fix it. Alam ng Diyos, kapatid, ang broken pieces
is to follow Jesus. Dahil sa ating pong pananampalataya, tayo ay sumusunod. Kaya kahit po nagalit tayo, kahit na ayaw natin sa isang tao, kahit nakakainis, kahit na hindi natin alam paano siya mahalin, just follow His new command. Magmahalan kayo kung paano mo kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Bakit ito sinasabi sa atin? Dahil gusto ipakita ng Diyos, gusto ipakita ni Jesus na mula sa ating mga buhay, nahahayag tayo ay Kristiyano. Tayo ay alagad ni Kristo. Isang halimbawa po, next. Last few weeks ago, sunod-sunod po yung aksidente ng kalsada. Isa hong aksidente sa STEX. At kung napanood niyo po yung pamilya na yan, yung nag-outdoor activity, lahat po ng sakay niya ay siya lang po yung nabuhay. His testimony, his words, ay hindi mo expected eh. No? Masasabi niya yun. Kung yung pagpapatawad niya doon sa truck na bumangga sa kanila, ayun pala yung malaking bagay na nagpapatotoo na ang pananampalatayang itinanim sa atin ang magpapaintindi, ang magpapalawak na ang Diyos ay mabuti sa kabila ng matinding sitwasyon. Kaya tayo nagpapatawad. Ang pag-ibig po ay magkaroon ng bagong kahulugan at kapangyarihan dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Sa pagdating ng banal na Espiritu, ang pag-ibig ay magkakaroon mo ng bagong kapangyarihan sa kanilang buhay. This section begins and ends with love. Ang pag-ibig po ni Jesus para sa kanyang sarili, no? At yung pag-ibig ng mga disipulo sa isa't isa. Ito ay pag-ibig na siyang tunay na katibayan na tayo ay kay Kristo Jesus. This love gives proof to our faith in Jesus. Out of all the things Jesus could have said, prove our faith. Like our knowledge, our actions, political opinions, health and wealth, or whatever else we can dream of. Sinabi mo ni Jesus na ang ating pagmamahal ang magpapatunay sa ating pagiging disipulo. Ang pagsunod kay Kristo ay humahantong sa patuloy na lumalagong pag-ibig sa Diyos at sa isa't isa. Ang isa hong magandang sukatan nito ay kung sinusunod mo o hindi si Kristo nang may tunay na pananampalataya ay kung lumalago ang iyong pagmamahal sa isa't isa. Next, one of the blank I read says, this kind of witness is compelling for the watching world. The church loving one another models the heart of God, and it was something the early church was known for. Now, next, do you love me? Do ministry for the glory of God. Do forgiveness for those who hurt us. Do good and stay in love with God. Because when you do what God wants us to do, we proclaim the love of God to us. And that is our task to testify how God is working into our lives. Can you say yes, I do? Can you say yes, I do po, no? When I say this. Do you love me? Yes, I do. All glory and praises to you, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.